Anak, Eman, may ibibigay ang tatay sa'yo. Saad ng ama ni Eman sa kanya. Ano naman po yan, tay? Nagtatakang tanong ni Eman sa kanya. Isa itong espesyal na bagay, anak, at gusto kong ibigay sa'yo. Wika ng kanyang ama at kinuha ang isang sinta sa kanyang bulsa at inilagay ito sa leeg ng kanyang anak. Tay, kwintas mo po ito, hindi po ba? Oo, anak. Pero ibibigay ko na ito sa iyo. Ha? Bakit naman po, tay? Di ba napaka-espesyal po nito sa inyo? Ang kwento niyo pa nga, ibinigay ito ng ama niyo sa inyo, hindi po ba? Oo, anak. Kaso nga lang, hindi ko naman yan magagamit. At alam mo naman na matanda na ako. At hanggang dito na lamang ako sa isla. Kaya't malabo pang makita kong muli yung ama ko. Kahit ibibigay ko yan sa'yo, sapagkat may pagkakataon ka pang makita pa siya o makilala ka nila sa pamamagitan ng kwintas na yan. Pero tay, hindi rin naman ako aalis sa islang to nang hindi kayo kasama ni nanay. Anak, kailangan mong lumabas din sa islang ito at sumama ka sa mga pinsan mo. Wala kang mapapala kung nandito lang tayo. At gusto ko sana, hanapin mo ang lolo mo. Paano ko naman hahanapin, tay? Ang daming tao sa mundo. Kaya malabo ko talagang mahanap yung ama niyo. Lalong-lalo na nga, hindi ko naman siya kilala. Maging pangalan at larawan, wala akong kilala. Anak, naniniwala ka ba sa tadhana? Oo naman, tay. Bakit po? Anak, kailangan mo lang maniwala na magkikita ang landas niyo at ang lolo mo. Nararamdaman ko yun. Teka nga, tay. Bakit ba sa tagal ng panahon, ay ngayon nyo lang naisipan na hanapin ang ama nyo? Ay, ang lolo ko pala. Anak, sa totoo, naawa ako sa iyo. Nawala na ang nanay mo. Kung kaya't ayaw kong maging ulila ka. Dahil sa nararamdaman ko rin na hindi na ako magtatagal pa rito. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan, tay. Hindi po nakakatuwa. Anak, hindi ako nagbibiro. Talagang ramdam na ramdam ko na sa sarili ko na hindi na ako magtatagal pa. Kahit hindi pa ako ganun katanda. Para bang nung panahon na lumubog yung barko, nabagok yung ulo ko sa isang malaking bato. Kung kaya't hanggang ngayon ay sumasakit siya, halos matumba na ako sa sobrang sakit. At marami pang image yung mga nakikita ko paminsan-minsan. Tay, baka bumabalik na yung alaala nyo. Sana nga, anak. Pero wala Mga boses lang yung tanging naaalala ko. At nung lumubog yung barko, nung lumulutang ako sa dagat, nakita ko yung nanay mo. Ano mo bang namiss ko na siya? Tay, magpakatatag po kayo. Iniwan na tayo ni nanay. Kaya sana naman ho, huwag niyo rin akong iwan. Anak, hindi kita iiwan. Kaya nga ibinibigay ko sa iyo yung kwintas na yan. Nang sa ganun, mahanap ko yung lolo mo. At magkita rin kaming muli ng aking ama. Mahigit na 2 dekada na rin ang nakalilipas mula nang mawalay ako sa kanila. Tay, alam ko naman din yan. Kaya lang, baka ho'y tinuturong na ho nila kayong patay. Anak, alam mo naman na naging magulang din ako sa iyo. Kaya alam ko, kahit matagal na kaming hindi nagkita, mararamdaman pa rin nila sa puso nila na buhay pa ako. Sa bagay, meron kayong punto, tay. Hindi na talaga ako makikipagbangayin pa sa inyo dahil sa kayo ho ang palaging tama. Kaya tay, dito na lang ho muna kayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi po ako sasama sa mga pinsan kong lalabas sa islang ito. Mabubuhay din naman ako dito sa isla. Lalong-lalo na ngayon. Marami ng mga resorts yung nagpagtayuan na pwedeng maging daan para magkapera na tayo. Kaya't ako nang bahala, tay. Kahit na bata pa lang ako, kaya ko nang maghanap buhay.
Seryosong saad ni Eman sa kanyang ama at agad nang umalis. Napailing-iling na lamang ang kanyang ama. Sa kabilang dako naman, ay isang matandang babae ay bumisita sa puntod ng kanyang anak. Raquel, kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Saad ni Eros sa kanyang asawa. Naku, pasensya ka na. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo, mahal. Nabibisitahin ko muna yung anak natin si Emmanuel. Sagot nito. Tayo na? Emmanuel, hanggang ngayon, kahit na anong pilit ko sa sarili ko na wala na si Emmanuel. Eh bakit? Parang nararamdaman ko sa puso ko na buhay pa siya. Alam ko namang malabo nang mabuhay yung anak natin sa paglubog ng barko na yun. Subalit, parang palaging pinipitik ang aking puso na andyan lang siya at buhay pa. Nagtatakang tanong ni Raquel kay Eros. Mahal, miss na miss mo lang si Emmanuel. Eros, hindi eh. Parang buhay pa siya. Kaso lang ay malayo siya sa atin. Bakit kaya hindi na lang natin siya ipahanap ulit? At baka buhay pa siya talaga. Posible naman siguro na makakaligtas siya sa paglubog, di ba? Marunong naman siyang lumangoy. Raquel, ano ba yan? Ilang beses na nating napag-usapan ng tungkol dyan, di ba? Halos 20 taon na yung lumipas, Raquel. Pero di ba, walang nakitang bangkay. At walang balita rin na may binatang napadpad sa mga katabing dalampasigan nun, di ba? Pero Eros, alam ko na nararamdaman mo rin yung nararamdaman ko dahil mga magulang tayo. At alam mo ba, kagabi na panaginipan ko si Emmanuel. May gusto siyang sabihin. Subalit biglang nagising ako. Pero parang totoong totoo. Buhay na buhay talaga si Emmanuel. Mahal, alam kong mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon. Kaya't mabuti pa, magpabook na lang tayo ng bakasyon sa isang isla. Kung saan makakapag-refresh tayo, okay? Miss na miss mo lang si Emmanuel, kaya ka ganyan. Eros naman. Shh, mahal, huwag ka na mag-alala. Nararamdaman ko rin yan. Namimiss ko yung anak natin. Kaya tara na, umuwi na tayo. Magbabakasyon tayo sa isang isla. Okay? Pero Eros, kahit na magbakasyon tayo, hindi ko rin maiwasang hindi mag-isip ng mga ganitong bagay. Ano ka ba, Raquel? Alam ko na makakalimutan mo rin yung si Emmanuel. Lalong-lalo na dun sa isla na yun. Maraming mga bagong resort at magagandang tanawin. Pati magagandang review na patok ngayong summer. Kaya't huwag ka na magpaka-stress, okay? Ewan ko na lang talaga sa'yo, Eros. Parang wala kang pakialam sa anak natin. Raquel naman, ilang beses na nating napag-usapan yan na. At isa pa, huwag na nating ipa-stress ang sarili natin. Sabihin na lang natin na kapag pupunta tayo sa isla na yon, ay makakalimutan natin ang anak natin. Pero ang tanong, kung uuwi tayo, babalik na naman? Mahal, trust me, okay? Sige na, gift ko to sa ating anniversary. O sige na, ganito na lang. Pagkatapos nating magbakasyon, papayag na ako na ipahanap mong muli si Emmanuel. Pero last na to, okay? Kapag wala na talaga, kailangan na talaga nating mag-move on. Okay ba? Saad ni Eros na siyang naging dahilan upang mapatango na lamang ang kanyang asawa. At pumayag nang umuwi sila sa kanilang bahay. Pagka-uwi ng bahay, ay nagpabuka agad sila ng kanilang tiket papunta sa isla. Masaya naman ang unang araw ni Raquel at Eros sa islang iyon. Parang nasa Boracay lang sila. Ganong kaganda ang kanilang dalampasigan. Subalit napaka-peaceful sa lugar na ito. Isang araw, habang napakaaliwalas ng panahon, ay nakapagdesisyon sina Eros at Raquel na libutin ang buong isla. Sir,
Pwede bang makapaglibot-libot sa islang ito? Tanong ni Eros. Oo naman po sir. Hindi ba delikado? Nag-aalalang tanong ni Raquel. Hindi naman po ma'am. Sa katunayan nga po, safe na safe po ang isla. Dahil sa gilid po niyan, ay maraming mga bahay na taga-isla at mga mababait po sila. Ay ganun ba? Sige, salamat. Kailangan niyo po ba ng tour guide? Ay huwag na iho. Kami na lang. Para naman makapag-usap kami ng ko sa iba't ibang bagay. Ay sige po. Mag-ingat po kayo. Paalam ng resort staff. Kaya agad namang umalis si na Eros. Ang ganda naman talaga dito, mahal. Tama ka nung sinabi mong napaka-refreshing. Paniwala ni Raquel. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayaw mo lang talagang maniwala sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Kasi naman, halos lahat ng mga naging suggestions mo sa mga bakasyon natin, palaging palpak. Ngayon lang talaga naging tama. At napakaganda ng napili mo. Ayan! At least napasaya kita kahit paano. At makakalimutan mo niyo ang anak natin. At gusto ko rin naman na libutin na lamang natin ang Pilipinas. Hanggat hindi pa tayo ganoong katanda. Di ba? Sa bagay, ilang taon na rin yung nagdaan. Malaki na sana si Emmanuel. At baka nga may apo na rin tayo, di ba? Kung di lang sana nangyari yun. Malungkot na saad ni Raquel. Mahal, nag-usap na tayo, di ba? Pasensya ka na talaga, mahal. Hindi ko talaga kayang maiwasan eh. Ay nako, tara na nga. Para naman mag-enjoy tayo. At baka may magandang view dun sa may dulo oh. Suwestyon ni Eros at agad silang naglakad nang may isang mahinang boses ang kanilang narinig. Tulong! Tulong! Boses ng isang bata. Mahal, narinig mo ba yun? Oo, Eros. Tara, tulungan natin. Baka kung anong nangyari doon. Mahal, delikado dito. Kaya intayin mo na lang ako dito. At ako yung pupunta doon. Suwestyon ni Eros. Agad namang napatangaw ang asawa niyang si Raquel. Pinuntahan naman agad ni Eros ang pinagmula ng Pink. At gulat na gulat siya nang may isang batang nakita niya na may dugo ang paa. Oh my God, anong nangyari sa'yo? Kinakabahang tanong ni Eros. Sir, tulungan niyo po ako. Natinik po ako ng isang matulis na bagay at hindi po ako makagalaw. Diyos ko, kawawa ka naman. Ikaw lang pong mag-isa? Nasaan ang mga kasama mo, ang pamilya mo? Ako lang ho, sir. Pupunta ho sana ako sa resort para makapagtrabaho. Kahit utusan man lang po. Subalit bigla po akong natinik. Kahit di po ako makatayo, sir. Ang nasa likurang bahagi po yung bahay namin. At wala kaming mga gamot doon. Diyos ko, kawawa ka namang bata ka. Ilang taon ka na ba? 15 anyos ho. Ay, tara na at bubuhati na lang kita. Saad ni Eros at agad na binuhat ang bata. Sa pagbuhat niya, ay bigla siyang kinabahan nang makita ang kwintas nito at natigilan siyang bigla. Sir? Tawag muli ng bata. Ay, pasensya ka na. Medyo nagtataka lang ako. At bata, marami akong kailangang itanong sa'yo. Subalit ngayon, kailangan mo munang maipagamot dahil malalim yung sugat mo. Saad ni Eros at tumango na lamang ang bata. Agad siyang bumalik kung nasaan ang kanyang asawa. Oh my God, anong nangyari sa batang yan? Gulat na tanong ni Raquel. Mahabang kwento, mahal. Ang mabuti pa, bumalik muna tayo sa resort at ipagumot natin siya, kawawa naman. Saad ni Eros at agad na tumango na lamang ang kanyang asawa. Madali namang nagamot ang paa ng bata. Kung kaya't agad naman siyang tinanong ni Eros. Anong pangalan mo, bata? Eman po, sir. At maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Walang anuman. Gusto ko lang sanang malaman kung bakit may kuntas ka na ganyan. Kanino galing yan? Bakit po? Basta. Sa tatay ko ho ito.
Ibinigay niya po sa akin kahapon at baka raw mahanap ko yung lolo ko. Kaso, ito lang ang tanging natatandaan niya ng nangyari sa kanya. Mga 2 dekada na yung nakararaan. Sinong tatay mo? Si Emmanuel po. Bakit niyo po naitanong? At saka na ako magpapaliwanag. Nasaan ang bahay niyo? Gusto ko sanang makita yung papa mo. Sa likurang bahagi po. O sige, dito ka lang ha. Kailangan ko lang kausapin ng tatay mo. Paalam na lamang ni Eros sa bata. At agad na sinabihan ng asawa. Oh my God, mahal, sabi ko naman sa iyo, buhay ang anak natin eh. Kailangan muna natin masiguro. At baka nakita lang nilang kwintas na yan. Pero mahal, sigurado ako, anak natin yon. At Diyos ko, may apo na pala tayo. Naiiyak na saad ni Raquel at agad nilang pinuntahan ang bahay nito. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang anak na akala nilang patay na ay buhay na buhay at nandito lang pala napadpad sa isla. Anak, Emmanuel! Umiiyak na saad ni Raquel. Maging si Eros ay napaiyak din dahil sa tuwa. At agad nilang isinama ito. Kayo ho pala ang lolo. At pagpasensyahan niyo na po si tatay. Dahil sa nawalan ho siya ng alaala. Kayo't ganyan siya. Saad ni Eman. Huwag kayong mag-alala, apo. Babawi kami ng lolo mo sa ama mo. At maging sa inyo. Pangako ng kanyang lola sa kanya na si Raquel. Dahil doon, ay nagbago ang buhay ni Eman. Hindi na sa isla lamang umikot ang kanyang buhay, ay nag-iba na ito. Hindi niya inakala na ang taong magliligtas sa kanya sa bingit ng kanyang kamatayan ay ang kanyang hinahanap na lolo pala.